Welcome sa aking Lee's Tech Channel. So, nandito naman ako for another review and I'm so excited kasi gagawa natin ng comparison itong mga manibagong entry level, which is the Vivo Y20i and the Povo 4 Pro. Okay, so itong mga dalawang smartphones na to is mga astig at talagang affordable lang. So ngayon, tingnan natin ang specs to specs comparison nila, yung performance nila, yung speed, kung sa kanila yung maganda. Since yun naman din yung request nyo, so why not? Nagbigyan natin. So, I hope guys na panoorin ito hanggang dulo. So, huwag natin patagalin pa ka-techies, magsimula na tayo. So ngayon, unahin mo din tingnan ang kanilang disenyo guys kung ano yung pinagkaiba ng Vivo Y20i kay Povo 4 Pro. So kung makikita nyo nga dyan sa screen, etong si Povo 4 Pro is mas mahaba siya, no, compare kay Vivo Y20i. And then, ang kanya namang buttons is almost the same lang din naman. Kaso, yung pinagkaiba lang nila sa placement na kanilang fingerprint scanner, side-mounted na itong kay Vivo Y20i. Samantalang kay Povo 4 Pro is nasa likod. Ayan. So, ayun, wala namang masyadong pinagkaiba pagdating sa placement na kanilang speaker, na kanilang charging port, kanilang microphone, na kanilang headphone jack, at even yung lalagayan ng tray guys, same lang, nasa left side. Ayun, so siguro naka-different lang din kay Povo 4 Pro. Kung nakita nyo nga is may separate or special button siya for the Google Assistant. So the rest of it is okay naman. Sa kanilang thickness guys, kung makikita nyo dyan, is medyo makapal ng konti itong si Povo 4 Pro compare kay Vivo Y20i. So yun lang naman, yun lang na difference. So ngayon tingnan natin guys ang display, no, kung saan sa kanila yung mas maganda, mas matingkad. Since diba, pareho naman silang IPS LCD. So, kaya tingnan natin yung kanilang screen display. So, there guys, sa screen, makikita nyo nga dyan na eto, may difference talaga sa screen size, no? Obvious talaga na mas malaki, pahaba itong kay Povo 4 Pro compare kay Vivo Y20i. Kasi nga naman ito si Povo 4 Pro, meron nga siyang 7 inches notch screen display. Ito naman si Vivo Y20i is meron siyang 6.5 inches HD+, IPS LCD, with of course its mini drop display. Sa kanila namang vibrance sa display, as I look at them here, mas na-appreciate ko itong display ni Povo 4 Pro compare kay Vivo Y20i. So, mas HD siya for me ha. For me lang naman. So, sa screen size guys, obviously, mas lamang na itong si Povo 4 Pro compare kay Vivo Y20i. Pero sa pixel density naman guys, mas hanip itong kay Vivo Y20i compare kay Povo 4 Pro. Now, pagdating sa screen resolution, ayan, almost the same lang din naman silang 720p. Yun nga lang is 1640. Itong kay Povo 4 Pro, si Vivo Y20i is 1600s. Ayan. So, sa kanila namang specs, guys, etong si Povo 4 Pro is powered siya ng MediaTek Helio P22. Eto naman si Vivo Y20i is powered na siya ng Qualcomm Snapdragon 460. So, ayan, makikita nyo naman mamaya, no, ang performance nila. Ipapakita ko sa inyo yung gaming, yung speed. So, yun na nga, nakikita nyo yung difference sa kanilang processor, chipset. And now, sa storage nila, guys, makita nyo na mas malaki nga itong storage ni Povo 4 Pro kasi 128 na siya, guys. Samantalang si Vivo Y20i is 64GB lamang. And then, sa kanilang RAM, magkaiba din kasi 4GB of RAM itong si Vivo Y20i. Samantalang si Povo 4 Pro is 6GB of RAM na. And sa kanila namang battery guys, mas malaki itong battery ni Povo 4 Pro compare kay Vivo Y20i kasi naman meron nga itong 6,000 mAh battery capacity. Samantalang si Vivo Y20i is 5,000 lang. So sa battery, makikita nyo na agad kung saan nila yung mas malaki, mas lamang. So anyway, makikita nyo naman mamaya yung performance. Sa cameras guys, actually, sa likod, syempre mas lamang ito si Povo 4 Pro, no? Kasi 4 na yung cameras niya sa likod and 16MP yung main camera niya. Ito si Vivo Y20i kasi is 13MP lamang yung main shooter niya. Front naman, lamang din itong si Povo 4 Pro kasi 16MP na siya. Samantalang si Vivo Y20i is 8MP. Ayan. So, papakita ko sa inyo yung camera performance nila.
Ayan guys, so tinest ko talaga sila pareho, of course same setting para na makita talaga niyo yung difference. And ayan na nga. So ayan guys, obviously sa portrait ng camera sa front cam, mas nalilinawan ako dito kay Puva 4 Pro compare kay Vivo Y20i. Kahit pa nasa level na ng normal itong kanyang setting, yung portrait pa rin niya is talagang smooth, no? Makikita niyo naman dyan. And so sa cameras nila guys, makita nyo dyan na mas lamang itong si Puva 4 Pro. So sa rear cam naman tayo guys. Ayan, so nakaset tong dalawa sa natural yung setting ng camera, pero magkaiba talaga yung dating ng cameras nila, no, sa rear cam. Dito naman mas na-appreciate ko yung rear cam ni Vivo Y20i compare kay Puva 4 Pro. Mas nalilinawan ako at mas detailed siya. Mas clear siya. So, mas bright. Yun. So, mas na-appreciate ko dito yung color ni Vivo Y20i compare kay Puva 4 Pro. So, ayan guys, nakita nyo na yung performance sila sa rear cam and front cam. And, of course, nasa inyong preference pa rin yan kung sa kanila yung mas maganda. I-comment nyo na rin below, okay? So, ayan na nakita nyo na yung camera performance nila. Actually, pareho naman silang maganda. Talagang may pinagkaiba lang talaga pagdating talaga sa quality. Yan, siguro kung tatanungin nyo ako sa features ng camera, mas nagustuhan ko itong kay Puva 4 Pro kasi meron siyang wide. Ayan, meron siyang wide angle. So, hindi mo na kailangan mag-step back kung kukuha ka ng magandang scenery. Like kay Vivo Y20i, wala siyang wide angle eh. So, meron din siyang wide angle sa front cam. So, both rear and front, merong wide angle itong sa Puva 4 Pro. AR shots, ayan. Si Vivo Y20i is wala siya nun. So, yung lamang lang din ni Vivo Y20i na wala din kay Puva 4 Pro is etong features na slow motion, live photo, yung time-lapse. So, kung mamahilig kayo sa mga ganong features, guys, ayun, meron yun si Vivo Y20i. And so, na nakita nyo ng camera performance, guys, let's go directly sa performance nila sa speed testing. So, there, nag-try kami mag-open ng few different apps, gaming app, to be exact. And there, makikita nyo sa first app, guys, na ayan, nangunguna si Vivo Y20i. Sa next app naman, ayan guys, nangunguna pa rin si Vivo Y20i. Then, sa third app, ayan, nangunguna si Vivo Y20i. So, then, nakikita nyo sa speed kung sa kanila yung mas mabilis mag-load ng app. So, nananalo nga dito si Vivo Y20i, diba? So, it means mas maganda yung kanyang processor compare kay Puva 4 Pro. Ayun! So, kaya puntahan naman natin, guys, ng kanilang battery performance, guys. So, there, makita nyo, from draining, trinay namin sila both 100%. Naglaro kami. And makikita nyo dyan yung kinuha kay Vivo Y20i is 10% po. Then, kay Puva 4 Pro naman is 7%. So, confirmed sa battery performance, mas lamang nga itong si Puva 4 Pro kasi nga naman 6,000 mAh yung battery niya. So, ayan, nakita nyo na yung difference nila sa kanilang draining, diba? So, okay sa draining itong si Puva 4 Pro. And now, punta naman natin guys yung gaming performance naman nila. So, there, makikita nyo, tinest namin sila both sa PUBG. Ayan. And there guys, makikita nyo pareho silang balance yung graphic and then pareho din silang mid yung frame rate. So, sa gaming guys, actually wala akong masyadong nakitang difference. The same lang naman yung performance nila. Walang lags, walang frame drops. And okay din yung kanilang graphic quality. Although hindi siya as in totally na parang realistic na or very punchy. Pero guys, hindi na bad yung graphic quality ng dalawang to.
So, sa gaming, guys, para sa amin, pareho silang maganda. Okay naman sila para sa gaming. So, yun nga lang, nakalamang nga lang dito kay POVA 4 Pro is malaki-laki yung screen. So, mas mag-enjoy ka. But then, sa quality, almost the same lang naman sila, guys. So, ayun, nakita niyo na yung performance nila both sa gaming and then sa kanilang battery. So, now the final verdict na tayo. So, kung pag-uusapan natin, guys, yung presyo. Itong si Vivo Y20i kasi, nagkakalaga siyang 7,499. Samantalang itong si POVA 4 Pro, nagkakalaga po siya ng 6,990. So, kung pag-uusapan natin yung storage, well, mas lamang itong si POVA 4 Pro kasi 128 na to eh. Mas malaking storage na to eh. Kung pag-uusapan naman natin yung battery, mas lamang din siya kasi 6,000 mAh. Mas matagal siyang malobat compare kay Vivo Y20i. Now, pagdating naman sa kanilang screen display, ito mas maganda kasi screen size pa lang, guys. Malaki na. And yung screen display niya is almost the same lang din naman kay Vivo Y20i. So, doon pa lang sa mga mentions ko, guys, sulit na talaga si POVA 4 Pro. Kung i-compare ko yun kay Vivo Y20i, pagdating na nga sa mga mention ko kanina. Pero kung ikaw naman tong mas mahilig sa sakto lang yung size, kung mas mahilig ka sa camera, kasi maganda naman din yung camera nito, lalo na sa rear cam din. And yung features niya, diba? Sinabi ko kanina, mayroon siyang slow motion, mayroon siyang time-lapse, ang mga anek-anek na gusto mo itry sa kanya. Yung fingerprint scanner niya, mas maganda to kasi nasa side na, so mas ma-appreciate mo yung design, yung color ng phone. So, sa design, guys, mas bet ko itong si Vivo Y20i compare kay POVA 4 Pro. And yung kanyang processor, guys, nakita niyo naman kanina na mas mabilis siya. So, mas maganda yung processor niya compare kay POVA 4 Pro. So, kung doon lang naman tayo na angle, no? Titingnan natin doon. So, yun, may lamang naman din si Vivo Y20i. So, ayun, nasan yung preference pa rin yan, guys? Kasi ako kasi, tinitingnan ko, kapag sinasabi ko sulit yung phone, maganda yung processor niya, maganda yung gaming performance, yung camera niya, okay na rin, malaki yung storage, malaki yung battery. And so far, nakita ko naman kay POVA 4 Pro. At okay naman kasi kahit bago ito sa inyong pandinig, itong si Tecno Mobile na brand phone, maganda kasi meron naman din silang mga service centers din. So, hindi na kayo mag-worry if ever, di ba, masiraan kayo ng phone or whatever. Yun yung warranty pa niya, guys, kasi binili ko to sa mall. Meron siyang 12 months plus 1. So, para sa akin, okay na rin yun na hold mo sa isang phone na binibili mo. So, ayan lang ka-techies. Maraming po salamat sa panonood na aking comparison. I hope na kahit papaano nalinawan kayo kung ano ba talaga yung gusto nyong bilhin. Kasi nga pati naman din ako kapag mayroon akong dalawang phone na gusto ko rin maghanap talaga ng review na ano ba talaga yung difference ng dalawang to nang sa ganyan makapag-decide na ako. So, at least nalinawan naman na kayo. So, ayan. Maraming po salamat sa panonood. Huwag nyo kalimutan i-like to ha kung nagustuhan nyo. Share nyo yung video na to sa friends nyo and subscribe to my YouTube channel kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. And by the way, I promise na mayroon ako shoutout dahil this month is my birthday month. So, nag-post ako sa aking Facebook page. Kung hindi pa kayo nakapag-follow nga pala, mag-follow na kayo kasi para ma-update naman na kayo sa aking buhay. So, there nag-post ako kung sino yung mga ka-birthday ko this month. I-greet ko. Si Giselle Madara, hi! Thank you for watching. Si Branley Juzan Basobas, hello! Si Christopher Natanawan Nakpil. Natanawan Nakpil, ayan, hello sa'yo. Si Lito Galero, ayan, October 17 yung birthday niya. So, advance, happy birthday. So, yun lang, maraming po salamat sa mga hindi ko pa na-shoutout. I-try ko i-shoutout kayo ulit sa other videos ko. So, abangan niyo yan. Maraming po salamat. See you again sa my next video. Bye! Mwah!